Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Halimaw na performance ang pinakita ni Luka Doncic laban sa San Antonio Spurs kahit na hindi naging maganda ang kanyang shooting. Ganun pa man, bigyan nga natin ng pansin si DeAndre Ayton na gumawa ng 22 points and 10 rebounds on efficient 9 of 13 shooting sa field. Habang ang matchup niya nga ay ang leading defensive player of the year candidate Victor Wembanyama na muling nagkaroon ng hindi magandang performance sa game na ito. Credit nga sa depensa ni Ayton, subalit tulong-tulong nga sila dito including ang mga pasabit ni Marcus Smart na naglagay kay Wemby sa foul trouble na nagresulta sa pagkawala niya sa rhythm ng game. Ganun pa man si Ayton nga ay naglalaro ng beyond expectations sa ngayon at so far ay swabing-swabe nga ang fit nila ni Luka at Austin Reeves. Pinapakita niya nga sa lahat kung bakit siya ay isang former number 1 pick at nagkamali ang Phoenix Suns at ang Portland Trail Blazers na sukuan siya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang gumawa naman ng adjustment ang Dallas Mavericks at nilipat na nila sa kanilang bench si Klay Thompson matapos ang makalat na umpisa sa season na ito at pinalitan na nga siya ni D'Angelo Russell. Ganun pa man ay nakuha nga mga kaibigan ng New Orleans Pelicans ang panalo laban sa Mavs sa score na 101-99, 22 points, 9 rebounds si Saddiq Bey. Sa Mavs naman ay 20 points, 9 rebounds, 2 assists, 3 steals and 2 blocks si Cooper Flagg. Ang Mavs na isa sa mga championship favorites bago mag-umpisa ang season na ito ay nasa dulo na ngayon ng West standings sa record na 2 wins and 6 losses. Sa post-game interview naman ay nilabas nga ni Cooper Flagg ang kanyang frustration. Hindi nga daw siya sanay na matalo at ito nga daw ang pinakamadaming talo na natanggap niya sa kanyang buhay. Well, mahirap nga manalo kung ang inaasahan mong shooter ay pabaliktad kung tumira. Ang Mavs mga kaibigan again, 2 wins and 6 losses na ang record. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Walker Kessler. Malungkot na balita naman para sa mga fans ng Utah Jazz kung may fan man nga ang team na ito outside of Utah dahil ang kanilang starting center Walker Kessler ay sasailalim sa isang season-ending surgery dahil sa torn labrum sa kanyang kaliwang balikat. Out na nga siya sa buong regular season na ito, less than 10 games in mga kaibigan. So definitely bad news nga ito lalo na nagpapakita siya ng solid stats. Nagtatala siya ng 17 points, 11 rebounds and 2 blocks per game on a very efficient 70% shooting sa field. Noong off-season nga ay madaming team ang interesado sa kanya including ang Los Angeles Lakers. Subalit masyado nga itong binabarat ng kanilang GM and President of Basketball Operations Danny Ainge. Hiningi nga nila si Austin Reeves at 2 first round pick kapalit si Kessler. At obviously ay hindi pumayag ang Lakers dito kaya naman walang deal na naganap. Ngayon nga matapos ang season ending injury na ito ni Kessler, tiyak nga na babagsak ang kanyang value at tiyak na hindi pwedeng magpresyo ng mataas ang Utah Jazz sa kanya unless si Nico Harrison nga ang GM naka-deal mo dahil baka kagatin niya ito. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?